Ongoing pa rin. Tumutugma naman yung statement ng mga fishermen doon sa description ng Pacific Ana. Tapos based doon sa monitoring natin, Pacific Ana din talaga yung parang vessel na nandoon during that particular time. Tukoy na ng Philippine Coast Guard ang barko na posibleng nakabangga sa mga Pilipinong mangingisda sa bahagi ng West Philippine Sea. 85 nautical miles ang layo mula sa Baho de Masinloc. Base sa oras at petsa na sinabi ng mga mangingisda matapos ang cross-referencing na isinagawa ng PCG. Lumalabas na ang Pacific Ana crude oil tanker mula sa Marshall Island ang dumaan sa lugar sa oras ng insidente. Galing umano ng Korea ang barko at papuntang Singapore. Patuloy pang nagsasagawa ng investigasyon ng PCG kung ito nga ang barko na nakabangga sa mga mangingisda. I-coordinate natin, papatawag natin yung Port of Call, patawagan natin at hihinga natin ng statement. Mag-coordinate tayo sa shipping company. Ayon sa PCG, open sea ang pinangyarihan ng insidente na karaniwang ruta ng mga cargo vessel mula sa ibang bansa. Ayon kay Raymark Bautista, isa sa 11 nakaligtas na mangingisda. Malakas ang ulan noong October 2 ng madaling araw kung saan nakaistasyon ang kanilang mother boat. Pero kumpleto naman daw sila sa pailaw kaya makikita naman ang kanilang bangka. Nagulat na lang daw sila nang biglang binangga ng isang barko ang kanilang bangka. Alas 3 po yun kasi nagbabaan na sila, pumunta na sila sa mga lokasyon na pupuntahan nila. Kaya kami na lang po na nasa mother yung natira. So yung 8 po na service, nagbabaan na po yun na alas 3 pa lang. Nangyari po yung isa ko na alas 4:20 na po. Nakaladkad umano ang kanilang bangka bago ito tumaob. Ilan sa kanyang kasamahan na natrap pa sa loob na naging dahilan ng kanilang pagkasawi. Ang isa sa natrap sa loob ng bangka nakaligtas dahil pinasisid na lang daw ito para makalabas. Yung isa po dito sa bandang likuran, yung isang kasama namin na survivor na natrap din siya sa ilalim eh. So, yung kinatok-katok namin sa loob, sawa ng Diyos. Tumugon naman siya na tulungan niya ako. Sabi namin, sisid siya. Kasi madilim pa po nung time na yun eh. Dahil madilim sa lugar, hindi na agad nakuha ang mga bangkay ng kanilang mga kasamahan na natili na lang daw sila sa ibabaw ng kanilang tumaob na bangka na palutang-lutang. Doon lang po kami. Ano lang kami sa nakatawag namin na bangka. Doon lang po kami sa ibabaw. Nasa dumating na po na paisa-isa yung mga service namin. 3 ang kumpirmadong patay sa insidente, kabilang na ang may-ari at kapitan ng bangka. Nananawagan ngayon ng tulong sa pamahalaan ng mga biktima at kanilang mga kaanak. Anila, sana daw ay matulungan sila at mapanagot ang may-ari ng barko na nakabangga at nag-iwan sa kanila. Matulungan po kami ng presidente na matulungan po kami na mga naulila, tapos yung mga paano yung mga tao, gano'n. Sana po malukit po yung barko na yan. Nawalan po kami ng mga kasawan, nawalan po kami ng anak buhay. Paano po ngayon to? Paano yung pamilya namin, bilang manamay at kunting tulong po. Ayon kay Balilo, nagpadala na sila ng mga tao sa Infanta, Pangasinan upang makausap ang mga survivor at kaanak ng mga nasawi para sa ibibigay na tulong. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.